Kinabukasan ay bumalik si Light sa kanyang bayan upang hanapin ang kanyang pamilya at dalhin sila sa kanyang Dungeon City, ngunit sa kasamaang palad ay pagdating nila ang tanging nakita niya ay isang tambak ng mga guho at nabubulok na laman. Ayon sa mga palatandaan ay nasira ang nayon mga 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa ilang hindi kilalang puwersa, at walang sino man ang nakaligtas at hinahanap ni Light sa nayon ang mga bangkay para makapagdaos siya ng maayos na libing para sa kanila. Sa kanyang ginhawa ay hindi niya nakita ang anumang bangkay na pag-aari ng kanyang mga kapatid, kaya naniniwala siya na maaaring buhay pa sila sa ibang lugar ngunit hindi ganoon ang naging kapalaran ng kanyang mga magulang. Tinanong ni Gold si Light kung ayos lang siya dahil siguradong napakahirap nitong tanggapin. Subalit sinabi niyang magiging maayos na siya at sa ngayon ay kailangan nilang mag-focus sa misyon nila, kaya hiniling niya kay Gold at Liam na tumulong mag-ipon ng pinakamaraming impormasyon hanggat maaari. Bagaman ngayon alam na nila na malakas ang kanilang hukbo upang makipagsabayan sa mga puwersa ng mundo, hindi matalino na sumugod agad sa digmaan kaya't gusto niyang alamin ng mas detalyado ang lakas ng bawat bansa. Dagdag pa ay medyo siguradong may kinalaman ang pagkasira ng kanyang bayan sa pagdududa sa kanya bilang isang master, kaya gusto niyang alamin kung ano ang isang master at bakit pinaglalaban ito ng may napakaraming dugo. Kung malalaman niyang puro kasakiman lang ng ilang mayayamang salot para sa kapangyarihan ang dahilan, nangangako siyang susunugan niya ang mundo hanggang maging abo at pipilitin niyang ipapakain ang mga baga sa mga taong nasa likod nito. Naiintindihan ni Gold kung bakit galit na galit si Light, pero binabalaan niya siyang pigilin ang kanyang galit kapag kasama nila ang iba dahil ang enerhiyang nilalabas niya ay kayang pumatay agad ng ordinaryong tao. Humingi ng tawad si Light sa pagusbong ng emosyon at inilabas ang isang bagay na tinatawag na Fool's Mask upang mapigil ang kanyang enerhiya at itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpaalam siya sa mga puntod ng kanyang nanay at tatay at humingi ng paumanhin na hindi niya sila naligtas. Siya at si Nemo at si Gold ay nagsimulang lumipad patungo sa lungsod ng Daggers, pero nagtataka si Nemo dahil hindi niya alam kung ano ang balak ni Light pagdating nila. Bigla ay sinabi ni Gold kay Nemo na mag-ingat siya sa kung paano niya tinatawag ang kanilang Panginoon habang nasa ibabaw sila. Ipinaliwanag naman ni Light sa kanya na ang pagtawag sa kanya sa tunay niyang pangalan ay magbibigay ng hudyat sa mga taong nasa likod ng Concord, kaya imbes na balak niyang gumamit ng pangalang Dark at habang nasa misyon, sinabi niya na naiintindihan niya at tungkol naman sa plano ni Light sa Daggers, iginiit niya na magpaparehistro siya bilang adventurer sa pangalang Dark. Habang umaakyat siya sa ranggo ay makakakuha siya ng higit at higit pang impormasyon mula sa mga mataas na opisyal ng guild. Pagkalipas ng sandali ay napansin ni Nemo ang lungsod ng Daggers sa abot tanaw, at ayaw nilang magdulot ng labis na atensyon kung lilipad sila ng diretsyo. Kaya iminungkahi ni Light na lumapag muna sila sa gubat at lalakarin na lang ang natitirang bahagi ng biyahe, bagaman dahil sa napakaganda ng baluti ni Gold ay siguradong mapapansin pa rin sila kahit anong mangyari. Habang naglalakad ang tatlo sa kagubatan, nadaanan nila ang isang tagpo kung saan ninanakawan ng mga duwende ang isang negosyanteng tao at mas gusto sana nilang manatiling hindi napapansin hanggang marating nila ang lungsod, pero dahil may kumikislap na animation sa baluti ni Gold ay agad silang napansin ng mga magnanakaw. Sinubukan ng mga duwende na nanakawan din sila pero hindi iyon naging maganda para sa kanila, lahat sila ay naiwan na nakatali sa gitna ng daan. Lubos na nagpapasalamat ang 2 tao na nailigtas sila kaya tinalok nila si Light at ang kanyang mga kasamahan na isama sila papasok sa lungsod bilang pasasalamat. Sa daan ay sinabi ng anak ng lalaki kung gaano kahanga-hanga si Gold dahil hindi pa raw siya nakakakita ng taong nakatalo ng mga duwende ng ganoon kadali. Inakala ng lalaki na isa silang sikat na grupo ng mga adventurer pero sinabi ni Light na hindi pa nga sila nakarehistro. Nagulat ang lalaki sa narinig ngunit binanggit niyang kung gusto talaga nilang magparehistro, ang Daggers ang tamang lugar dahil isa ito sa may pinakamalaking guild sa paligid at matatagpuan ito malapit sa hangganan ng mga kaharian ng elf, duwende at tao. Maraming tao ang nagtitipon dito kaya isa ito sa mga lungsod na mas maganda ang trato sa mga tao. Nabanggit pa niya na nakapagpatayo siya ng matagumpay na hotel para sa mga tao doon at inanyayahan si Light at ang iba pa na tumuloy kung kailangan nila ng matuluyan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa Daggers at hiniling ni na Light at ng iba na ibaba sila ni Colonel sa may pasukan ng lungsod dahil gusto nilang lalakarin na lang ang natitirang distansya. Para kina Gold at Neiman ay iyon ang unang beses nilang makakita ng isang lungsod sa ibabaw ng lupa.
Napansin nilang maraming tindahan ng baluti at sandata sa paligid, pero ipinaliwanag ni Light na normal lang iyon dahil maraming adventurer dito at bukod pa rito ay malapit lang ang kaharian ng mga duwende, na kilala bilang mga bihasang panday kaya't natural lang na dito nila ibenta ang kanilang mga gawa. Pagdating ng grupo sa guild ay napansin ni Nima na umiiwas ang mga tao kapag may dumadaan na ibang lahi. Naintindihan ni Light na iyon ay palatandaan na hindi rin maganda ang turing sa mga tao sa lungsod, kahit hindi ito halata agad. Lumapit siya sa front desk upang magparehistro at gaya ng karaniwan ay kailangan niyang magsimula sa pinakamababang ranggo, kaya kailangan pa ni Light na gumawa ng ilang misyon para mapapataas ang kanyang ranggo sa kalaunan pero bago iyon, kailangan muna nilang humanap ng matuluyan. Naalala ni Light na nabanggit ni Colonel na may pag-aari itong hotel kaya't nagpa siya silang pumunta roon. Nagulat si Colonel nang makita si Light muli at tinanong kung ano ang maitutulong niya at sinabi ni Light na may espesyal siyang hiling at nais niyang upahan ang buong itaas na palapag ng gusali, at sa anumang dahilan ay hindi dapat pumasok doon ang sinuman kahit ang mga tauhan ni Colonel. Bilang kabayaran ay inilapag ni Light ang isang supot na puno ng gintong barya sa mesa. Napatulala si Colonel dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin at sinabi ni Light na maaari pa siyang magbayad ng mas malaki kung hindi iyon sapat, ngunit giit ni Colonel na sobra-sobra na iyon at 10 beses pa nga kaysa sa karaniwang bayad. Tinanggihan sana niya dahil hindi raw siya pwedeng tumanggap ng ganoong halaga mula sa tao na nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit nagpumilit si Light at sa huli ay tinanggap ni Colonel ang napakalaking alok at nangakong ihahanda agad ang mga silid. Makalipas ang ilang sandali ay umakyat sina Light at ang iba pa sa itaas at inilabas niya ang ilang spell card na pangharang ng pandinig. Sa kanya ito ginamit sa silid upang masiguro na walang sino man ang makikinig sa kanila. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na siya kailangang mag-alala na may nagmanman sa kanya. Naupo siya sa isang upuan para makapagpahinga at habang nakaupo si Light, nagsalita si Nemo at ipinaliwanag na alam niyang napakalakas ni Light at napinili nitong maging isang adventurer upang mangalap ng impormasyon, ngunit palaging may panganib na maaari siyang masaktan sa ibabaw ng lupa. Kaya't sa tingin niya ay mas ligtas kung babalik si Light sa Dungeon City at sila na lang ang humawak sa lahat ng bagay dito. Mabuting tao si Light pero ang mungkahi ni Nima ay parang tinatanggalan siya ng papel sa sarili niyang plano ng paghihiganti, at labis itong ikinagalit ni Light dahil para bang sinasabi nito na wala siyang kakayahan para magtagumpay. Agad na pagtanto ni Nima na nagkamali siya kaya't agad siyang napaluhod at nakiusap kay Light na patawarin siya sa kanyang kawalang galang, ngunit huli na at halatang galit na galit si Light at mukhang papatayin na niya si Nima dahil sa sinabi nito. Napansin ni Gold na umiinit na ang sitwasyon kaya natawa siya at ipinabatid na hindi lang talaga naiintindihan ni Nima ang kagandahan ng paghihiganti, ipinaliwanag niya na gusto ni Light na siya mismo ang gumanti gamit ang sarili niyang mga kamay nang walang iba pang nakialam, iyon ay isang marangal na dahilan para ipaglaban. Dahil sa magaan na tono ni Gold ay napagtanto ni Light na nasobrahan siya, kaya't napaluhod siya at humingi ng tawad kay Nima dahil pinairal niya ang emosyon sa halip na isip at alam niyang sinabi lang iyon ni Nima dahil nag-aalala ito para sa kanya. Ngunit inamin ni Nima na kasalanan niya iyon dahil lumampas siya sa dapat niyang sabihin, kaya nakiusap siya na payagan siyang muling mangako ng katapatan kay Light at sa tingin ni Light ay hindi na kailangan iyon, pero pumayag na rin siya at dahan-dahan na itinaas ni Nima ang paa ni Light at hinalikan ito. Sa mundong ito ang paghalik sa paa ay tanda ng pinakamataas na paggalang sa isang pinuno, pero hindi talaga gusto ni Light ang kaugalian na ito lalo na't alanganin ang pakiramdam niya noong una niyang ipinatawag ang kanyang mga alagad at isa-isang hinalikan ng mga ito ang kanyang paa. Pati si Gold ay umamin na medyo kakaiba nga ito lalo na't parang sobra ang tuwa ni Nima habang ginagawa iyon. Kinaumagahan ay nagtungo sina Light at ang iba papapunta sa dungeon at habang naglalakad sila sa lungsod, napapatingin sa kanila ang maraming tao dahil sa sobrang kintab ng suot ni Gold na parang isang wrapper na punong-puno ng alahas, at si Nima naman ay napakaganda. Ang tanging sinasabi lang ng mga tao tungkol kay Light ay mukha siyang kakaiba dahil sa maskarang suot niya, ngunit bagay naman iyon sa kanyang katauhang dark kaya't hindi siya apektado at mahaba ang pila ng mga taong gustong pumasok sa dungeon, pero napansin ni Gold na wala ni isang elf doon. Ipinaliwanag ni Light na iyon ay dahil kasalukuyang may alitan ang mga elf at mga duwende kung sino ang tunay na may-ari ng dungeon, kaya iniiwasan nila ang isa't isa at pinuri ni Nima si Light dahil palagi itong may tamang sagot sa bawat tanong,
at natuwa naman si Light sa papuri pero tinanong niya ito kung kailangan ba talagang sobrang lapit niya palagi dahil naiipit na ang ulo niya sa dibdib nito. Sinabi ni Nima na tungkulin niyang bantayan at protektahan si Light sa lahat ng oras, kaya kailangan niyang manatiling malapit dito hanggat maaari. Bago pa man makasagot si Light ay napansin niya ang tatlong tao na sumisingit sa pila. Ang maliit sa kanila ay mukhang isang alila at ang pangalawa ay tila may katamtamang pagsasanay, ngunit ang nasa unahan ay agad niyang napansin na bawat galaw nito ay matalam at eksakto, kahit pa may dala itong malaking sandata sa likod. Walang duda na isa itong bihasang mandirigma at maraming tao ang natatakot na kumontra rito dahil baka mapatay lang sila kung magsasalita. Subalit hindi kailangang mag-alala ni Light tungkol doon kaya't lumapit siya sa elf at sinabing bastos itong sumisingit sa pila at nagalit ang elf nang napagtanto niyang isang tao ang naglakas loob na kausapin siya ng ganoon, kaya agad siyang sumunggab sa kanyang espada. Ngunit pinigilan siya ng mas nakatatandang elf na kasama niya, sinasabing hindi sulit na gumawa ng gulo sa ganitong bagay kaya't pumayag ang mandirigma na pumunta sa dulo ng pila. Gayunman habang dumadaan siya kay Light ay binalaan niya itong pagsisisihan niya ang pambabastos na iyon. Pagkaalis ng elf ay pinuri ng ibang mga tao sa pila si Light dahil pinagtanggol niya sila laban sa siga. Lumapit din ang mga batang nakita nila kanina upang personal na magpasalamat dahil hindi nila nagawang harapin ang elf kanina. Sinabi ni Light na hindi na kailangang magpasalamat dahil ginawa lang niya iyon para sa sarili niyang kapakanan, pero nagpasalamat pa rin ang mga bata at maya-maya ay tinanong ng isa sa mga bata si Gold kung gawa ba talaga sa ginto ang baluti niya dahil curious ang lahat. Bago pa makasagot si Gold ay sinabi ni Nima na hindi gawa sa totoong ginto ang suot ni Gold dahil kung ganoon, magiging marupok iyon at walang proteksyon at tatanungin sana ng bata kung pangporma lang ba iyon, pero pinigilan siya ng mga kaibigan niya dahil bastos na tanong iyon. Ngunit ngumiti si Gold at sinabing tama suot niya talaga iyon para mapansin, dahil wala ng kulay na mas magandang halimbawa sa liwanag ng isang huwarang kabalyero at tinanong ng mga bata sina Light kung iyon ba ang unang beses nilang papasok sa dungeon, at kinumpirma iyon ni Light. Pero tinanong niya kung paano nila nalaman at ipinaliwanag ng mga bata na malawak ang unang palapag ng dungeon kaya karaniwang nagkakampo ang mga adventurer sa loob, pero wala silang nakitang dalang gamit pangkampo sa grupo ni Light, kaya alam nilang unang beses pa lang nila. Pagkatapos noon ay tinawag ng gwardya ang susunod na grupo upang pumasok, nagpaalam ang mga bata at sabay-sabay silang tumakbo papasok sa dungeon, samantala ay napaisip sina Light kung dapat ba silang magdala ng pekeng bagahe, dahil kahit nasa item box na nila lahat ng kailangan nila ay ayaw nilang mapagkamalan ng mga baguhan. Makalipas ang ilang sandali sila naman ang pinapasok sa dungeon at ito ang unang beses ni Light na pumasok sa isa. Bukod sa abyss ang mga dungeon ay puno ng mana na lalong lumalakas habang lumalalim, kaya dito nabubuo ang mga halimaw at mga bitag at sa loob ng dungeon ay parang ibang mundo. Pagdating nila sa unang palapag ay gumamit si Light ng magic para itago ang kanilang presensya upang hindi sila matagpuan ng mga kalaban at nagsimula silang lumipad papunta sa ikalawang palapag. Samantala ang elf na nakita nila kanina ay abala sa pagpatay ng maraming orc bilang pagbuhos ng galit dahil hindi siya makapaniwalang may tao na naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. Ang pangalan niya ay Kito at ipinagmamalaki niyang isa siyang maalamat na bayani mula sa kaharian ng mga elf, na may dugo ng isang master na dumadaloy sa kanyang mga ugat kaya't nararapat lamang siyang igalang. Sinabi niyang hindi sana iyon nangyari kung hindi mababa ang kanyang antas. Ngunit sinabi ni Yanni na ang antas na 1,500 ay mas mataas na kaysa sa karaniwang hangganan para sa mga elf, ngunit ipinaliwanag ni Keo na hindi pa rin iyon sapat dahil kailangan pa niya ng higit na kapangyarihan upang lipulin ang lahat ng hangal na nanghamak sa kanya. Sumang-ayon naman si Yeti at binanggit na nauunawaan niya ang nararamdaman nito, dahil gusto rin niyang makabawi sa mga tumanggi at nagpapalayas sa kanya dahil sa kanyang pananaliksik kaya tinalok niyang gamitin ang kanyang pag-aaral upang tulungan si Kito na tumaas pa ang antas nito. Samantala ay nakarating na sina Light at ang iba pa sa ikatlong palapag matapos talunin ang malaking grupo ng mga orc. Sinabi ni Light na dapat na silang bumalik dahil sapat na ang ebidensya nila para sa guild at marumi na rin siya sa laban, kaya gusto niyang maligo. Pagkarinig nito ay agad na nagboluntaryo si Nima na siya ang maghuhugas ng bawat bahagi ng katawan ni Light pagbalik nila, ngunit hindi ito sinagot ni Light at sa daan pauwi ay nakasalubong nila muli ang mga batang nakita nila kanina at nagpasya silang lumapit. Kaso biglang may narinig silang malakas na ingay mula sa kagubatan at dosenang mga lobo ang lumabas,
sinabi ng mga bata na kailangan nilang umatras dahil hindi nila kayang labanan ang mga ito, ngunit ipinaliwanag ni Light na hindi ang mga lobo ang dapat nilang kakatakutan dahil may paparating na mas malaking panganib na isang dambuhalang quad-scythe mantis.